Halika na, close. Po, alam po ulit na sabihin ko ba? Ano po kasi, I experienced po domestic violence. Na-trigger na po talaga ako, tapos nag-pack na po ako ng things sa backpack ko. Paano yung kapatid mo? Ayun po, naiwan po siya po. Eventually po, nakuha ko siya. Siya ba ang first relationship? Hindi naman. You are the woman of the hour. Sino ba si Chloe sa buhay ni Carlos? Kasi sineselebrate namin ang aming two-time gold medal Olympian athlete. Pero may Chloe sa buhay niya. Lumalabas ka minsan as the villain. I'm sure you're aware of that. Yes, so, Tapos, yung iba, hindi nila naiintindihan yun kasi how you handle it with a smiling face and you laugh about it. So, ang inisipin nila, hindi niya tayo siniseryoso. Nagtatawanan niya nila tayo. Bakit nagiging ganyan ang demeanor mo when it comes to handling controversies, yung misconceptions sa'yo ng tao, yung public opinion sa'yo? kasi po hindi naman po totoo eh. So, ang funny lang po na yung level ng gaano nila gawin yung mga stories po. Kasi also, sa mga nadaanan ko din pong mga challenges ng early teenage years ko nga po. Ano pa, mas mahirap kumpara dito from people that you don't know. When we go back to the very start po, laking lola po ako. So, hindi po ako lumaki ng may mother figure po talaga na nandun 24/7. Tapos yan, yung mga tita and tito ko po, ayan, cousin ko po, lumaki po ako sa kanila, ganyan. And then, dun ko pa lang po na-experience na magkaroon ng mother figure nung nag-move na po ako sa Australia. Like, 24/7 na magkasama sa bahay, ganyan po. So, lumipat ka sa Australia dahil Nagbagong, na po, family, si mom ko po. nag-asawa siya. Po, nung bago. Okay. Yeah. Yes, so So, dinala po kami ng sister ko. Ilang taong ka na no, na nag-Australia? 11 po. Paano ang nangyari sa childhood mo? Nag-separate yung parents? Yeah, yes po. Matagal, parang 2 years old pa lang po siguro ako. 4, mga ganyan po. Super early stage po ng childhood po. Yung daddy na saan? Nandito po sa Philippines po. Pero yung typical na hindi ka pwedeng magpakita sa dad mo, yung mga ganun po. So then hindi po ako lumaki with my dad. So paano yon naka-apekto sa personality mo growing up na laki kang lola? One of the big reasons kung bakit po ganito yung personality ko. Lola ko po talaga. Kasi yung lola ko palaban eh. So feeling ko, dun po namin nakuha. Malaking adjustment yon from laki sa lola na pumunta ka na sa mami mo. Yes, so kasi parang totally hindi ko po kilala siya eh, yung mom ko po. Like, paano siya as a person, personality-wise, character, ganyan po. So parang nakikita ko lang po a few times a year yung mom ko, ganyan. Kasi nga po nagtatrabaho siya, like overseas. Hindi mo alam kung strict, kung cool, kung paano i-approach ang isa't isa. Ganun Tapos, po. likewise, di ka rin niya kilala. Yeah, ganun na nga po, yeah. So naging malaki pong challenge and pag-a-adjust po yung nangyaring pag-move namin sa Australia. Kamusta naging buhay mo sa Australia? Well, normal naman po. I finished primary school po, tapos high school, finished there also. Pero yun nga, nung nag-11 po ko, and then 18, dun na po, parang ang tough po ng naging, hindi po dahil sa pag-a-adjust, relationship po talaga with like family members po, nang nandun sa Australia po. Paano naging tough yun for you? Sabihin ko ba? Ano po kasi, pero ang hirap po kasi magsalita without Yes. context po. Pero Oo. ano po kasi, I experienced po domestic violence. Ganun po. So, ang Done to you or you witnessed it? sa akin po. And witness also. So, would you say that it was not a healthy environment for you? Hindi po talaga po. Kaya po nung 16, gusto ko na talagang umalis po. Pero since minor po ako, I couldn't. So, nag-intay po ako ng 2 years mag-18 para po makaalis po ako. Kaya yung sinasabi mo na mas grabe yung pinagdaanan mo ng bata Opo, ka. yeah. Yes po. Kumpara Hindi lang sa- po kasi physically, pati like verbal po. Ay, di lalo kang tumapang. Yun po. Kaya po siguro yan na misunderstood yung tapang ko po. Kasi nga po, they don't know naman what happened sa early childhood ko po. Ano ang naging coping mechanism mo looking back? Gustong-gusto ko pong pumapasok ng school. Kapag pumunta ako ng school, ibig sabihin, I don't have to spend time sa bahay. So kahit Saturday po, lahat ng mga extracurricular po, I wanted to do para hindi na ako
nai-stuck po sa bahay. Paano yung nag-decide ka na alis na ako? Hindi ko na kaya to. O, parang kumakain po kami, tapos parang nagkaanohan na lang. Tapos parang, umalis ka na, ganyan. From normal na kumakain Apo, na tas nag-escalate, Apo, yeah. sumabog na, nagkasabugan. Yeah, yes po. Okay. So then, edi umakyat po ako, parang, sige, magtatago na lang po ako sa room. Pero sinundan po kasi ako. Tapos talagang, parang may trigger talaga pong ginagawa po. So then, na-trigger na po talaga ako. Tapos, nag-pack na po ako ng things sa backpack ko. Paano yung kapatid mo? Ayun po, naiwan po siya po. Nagpaalam ka ba sa kapatid mo? Nagsabi ka ba na kukunin kita? Na... Yeah, eventually po, nakuha ko siya. 19 po ako, nakuha ko siya, 17 siya. So, umalis ka ng bahay, 18 years 18 old. po. Hindi maganda yung paghihiwalay. Apo. Walang naging healthy na conversation. Apo. Talagang it was really an escape. Opo, yeah. Eh, saan ka na nun tumira nung lumayas ka? Yung best friend ko po and her family took me in po. Oh. So every time na nag-run away po ako, sa kanya po talaga ako pumupunta. So alam niya na po. Yung pinagdadaanan mo? Opo. So then hindi na sila nagulat po ng family niya nung umalis Umalis na ako ka. ng totoo po na hindi na bumalik. Sa ano ko po. Naka-ready na po na, whenever you're ready to move out, naka-ready yung closet ko, dito ka maglagay ng mga gamit, nag-ready po sila ng bed ko. So, alam na Bait po nung kasi friend na, mo. Opo, napaparating na naaalis na ako ng bahay po. Ilang years kang tumira dun sa best friend mo? 7 months po. So, parang nagkaroon po kami ng conversation na tutulungan nila ako makatapos ng high school. So, nakatapos po ako ng high school. Nag-move out po ako sa kanila. So, doon na po ako nakapag-rent ng bahay. Nakuha ko po yung kapatid ko. Never na kayo nag-usap ng mami mo after mong lumayas? Nagkausap naman po kami, nag-try, pero hindi po talaga nag-work. Parang 2022 din po yata, nag-try kami mag-usap po. Pero parang nakikita ko pong pattern, ganun pa din po. Like magiging okay siya the first 1 to 2 weeks po. Tapos babalik po yung pattern namin na gaganunan po kami. So then, sabi ko, hindi na talaga healthy. I have to, parang remove myself from this environment po. Ganun po. So parang growing up, sino yung tumayong like someone na nagbigay sa'yo ng values, nagturo sa'yo ng principles in life, like yung naging moral compass mo? Wala po eh. From experiences po talaga po eh. Kasi yung mga rest of family members ko po, nandito pa rin sa Pilipinas po. Kailan dumating sa buhay mo si Kaloy? 2020 po. Ilan taong ka nun? 18 po. Crush mo na ba siya noon, yung nakita mo? Hindi po. Sabi ko, mahal, hindi totoo na fan ako nung nag-message ako. Parang sa akin po, sinabi ko yun kasi parang it's a way to connect. Para po siguro mapansin po na, fan to, baka mapansin. Parang ganun po. Tapos nung nag-reply siya, tuloy-tuloy na? Nag-reply. Sabi ko, nag-reply siya, ganyan. Tapos yun po, nagtuloy-tuloy na po. Siya ba ang first relationship? Hindi naman. Siya po, yeah. Oy, hindi nga. Oo, yeah. Tapos, May mga nakakausap din po katulad niya. Pero yung serious na pinursue, Opo. dinire-diretso mo, Opo. siya lang. Siya lang po. Kasi anong naramdaman mo? Bakit siya? Hindi ko din po Ma-explain? Opo. Parang may nag-draw po sa amin na mag-connect po sa life na to. So yun na, nung umalis po ako, naging serious na o parang nag-alala nga po siya. Kasi nawala po ko 2 days. Tinago po kasi ko ng police sa Australia. Kasi pag nahanap po ko, baka like, take me away. Ganyan. So doon nung reconnect na po ako sa kanya. Explain ko na po lahat. Bakit ako nawala po. Tapos parang sa akin po, baka iniisip niya, ginughost ko na siya or ginost ko na siya. Pero hindi naman daw po ganun yung na-feel niya. Parang nagkaroon na kayo ng strong connection. Agad po, yeah. Online. Yeah, Di ba? yes. Na-draw na siya sa'yo. Ikaw din, parang drawn ka na rin sa kanya. Opo. Bakit pumunta ka sa Vietnam? Ano ang nagtulak sa'yo na pupuntahan ko na to? Gusto ko po talaga siya kasing i-support po. Talaga sa dreams niya po na ganyan, mag-Olympics. Matagal ko na po siyang gustong makita or pinag-iipunan ko po talaga magpunta ng Japan. Talagang siya ang talagang nag-ipon. Talagang, talaga to, E for effort. Yeah, yes po. Kaso nga po, naka-lockdown yung mga borders, so hindi po talaga makaalis. So, naghintay po kami 2 years.
yung Vietnam po, sakto-sakto po, kaka-open lang nila ng borders. Yung SEA Games nga po. Oo. Ayun po, sabi ko, may ipon na ako, pwede na ako pumunta kahit hindi to yung ipon ko for Japan. Ginamit ko po yun, pang Vietnam na lang, para magkita po kami and makapag-support po talaga. Kamusta yun yung nagkita kayo? Yung attraction at saka yung likeness. Andun pa rin po, of Maintained. course. Yeah, Oo. maintained po. Siguro yung ano lang po, ugali in person, di ba po, doon mo po makikita. Kasi iba naman yung online. Ano yung Texting, ugali ano. niya na nag-stand out para sa'yo? Mapagpasensya po pala talaga siya. Yeah, ang haba po ng pasensya niyo. Makwela po kasi kung ano, so then kapag nilalaro ko siya, ano, parang ano po siya, hindi niya ako yung, wag mo akong hawakan, or wag mo, ano, sobrang ano Huwag niya. ka makulit. Huwag ka makulit, may ginagawa ko, yung ganyan. Kasi lambing ko po yun na parang, Siya hinahayaan ka niya. oo. Tapos, nilalambing niya din ako pabalik kahit may ginagawa siya. Pero Ganun, sobrang ano niya talaga po. Sobrang pasensya niya sa'yo at Oo. nasasakyan niya yung personality mo. Kailan ka nag-start Na na ano po, mag-content creator? 16 po. Paano nag-start naman yun? Nung 16 po, na hanap ko po ulit yung passion ko sa pag-create ng content or music, ganyan. Tapos after few months, bigla na lang po may nag-viral po na video out of everything na ginawa ko po na content. Yung aking pagmamahal po. Dinedicate mo yun, Guy? Wala pa po siya. Hindi ko po siya kilala po. Hindi Yeah. nga. Akala ng lahat dinedicate mo yun. Pero di ba, akala nila, Po. it's for Carlos. Hindi po, kasi 16 pa lang po ako nun eh. Nakilala ko po siya 18 po. So, nag-viral yun. And then, Opo. Ayun na po, nagtuloy-tuloy pa. Tapos parang nagkaroon po ng mga opportunities na umuwi po ng Pilipinas. Pero sabi po naman po, ay, nag-aaral ka. Tsaka na kung talagang para sa'yo yan, dadating yung panahon mo. So then, tinapos ko na lang po yung... Siyempre, na-heartbroken po ako kasi ko yun eh. Dream ko po yun na, uwi ako ng Pilipinas. Ganyan, gusto ko pa po mag-PBB, mga ganyan, ASAP, mga ganyan po yan. nakapag-asap ka na. Kaya nga po, dream come Di ba, true alam mo na. talaga pag may dream ka, gagawa talaga si God ng way na ma-fulfill yun. Di ba? Gusto mo mag-artista? Hindi po, performer. Performer. Talagang kanta-kanta lang Talagang po and dance. performing talaga ang dream natin. Eh di sobra kang kilig nung nag-asap ka kasi dream mo yun eh. Yeah, sobra po. After 5 years po from I Want, nag-upgrade to ASAP po. Grabe, no? Oo. Na-fulfill mo kahit pa paano yung dream mo. Alam mo, feeling ko yung personality mo, you're a go-getter. Super po, yeah. Yung parang you're goal-oriented, this is what I want, ilalabang ko to. Opo. Hanggang sa makuha ko to. Kasi ganun ka sa dream mo, ganun ka sa buhay mo, ganun ka kay Carlos. Di ba? Opo. Yeah. But, dito sa Pilipinas, hindi masyadong Opo, yeah. na-embrace. Opo. Lalo na ng mga matatanda. Opo, kasi sa Australia naman, supportive naman po yung mga friends ko. Iba kasi ang parents ng culture. Friends ko, opo. So, yun, nagulat din po, ay, iba pala sa Pilipinas. So, paano kaya kung doon ako sa Pilipinas lumaki? Like, how would it have been? Oo. Parang naisip Sa ko Philippines din po. kasi feeling ko, ang laki ng respeto sa mga magulang, sa Apo. mga elders. So, may feeling na kapag medyo parang nade-disregard yung mga parents or elders, ang feeling nila disrespectful. Opo, yeah. Nakukuha mo ba yun minsan na sinasabi sa'yo? Madalas po, kasi nagvo-voice out po talaga ako ng opinion ko po.